Biker Adventure, magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan. Welcome to my YouTube channel. Mayroon lang tayong pag-usapan mga kababayan patungkol dito sa pahayag sa isang matapang na at nanindigan nga batang ang congresswoman mga kababayan kasi Drixie Kadrima. Napakaganda ng kanyang sinasabi mga kababayan. Dito butata ang mga butata ang mga taga-quad ko mga kababayan. No? Pakinggan natin mga kababayan itong magandang sinasabi ni Congresswoman Drixie Cardima. Matapang at nanindigan talaga mga kababayan itong batang Congresswoman. Tayo ditong mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit ang kasama natin ngayon ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. I would like to manifest na gusto ng sambayanang Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak o pinatay ng adik, lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik. Libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay na wala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inosenteng pamilyang na ito, kaya niluklok ng bansa ang Pangulong Duterte. Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinondohan ng Kongreso ng 6 na taon. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka-Duterte fist pa nung buong 6 na taon eh. Ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulo Sara Duterte na naglingkod ng maayos, dumurog sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyong Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga durugista? And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, mahiya naman tayo sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga pulis, sundalo at mamayang Pilipino. Pati rin po sa mga natitirang resource persons na gusto mag-abogada papuntang ICC, si Attorney Maria Cristina Conti, na kandidato ngayon ng Bayan Muna Party List. Kasama po ang inyong katabi na si Nery Colmenares ng Bayan Muna. Sa NPA, nire-recruit ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. Hindi nyo naman kinokondena ang pagpatay nila. Ang kinokondena nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa na todo effort protektahan ang milyong-milyong mga Pilipino. In support sa advocacy sa Pangulong Duterte, ang Duterte Youth Party List ngayon, Kongreso ito, ang kaisa-isang nagpapanukala ng pagbalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnappers, durugista at terorista. In behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurog nyo sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Gerald. Magandang gabi po. Bingo mga kaibigan. Anong mararamdaman ngayon ng ating mga
congressman nga tumanda na sa serbisyo pero wala namang ginawa patungkol diyan sa mga problema nga binabanggit ni Kadrima o Kadrima mga kababayan. Kardima. Di ba? Itong problema sa EJK mga kababayan, matagal na yan, matagal ng batas yung EJK, di ba? Extrajudicial killing nga kasi wala namang legal nga pagpatay mga kababayan, di ba? Lalo na wala tayong death penalty mga kababayan. Diba? Ang mga CPP, NPA mga kababayan, ang tagal ng problema, ang tagal na naghasik ng lagim dyan dito sa ating bansa sa Pilipinas. Ang dami ng mga Pilipino na pinatay niyang mga yan. Maliban sa mga pulis at sa mga sundalo, marami ding mga inosenteng mga sibilyan nga pagka minsan hindi nagbibigay sa kanila ng suporta ay kanilang pinapatay. Ni minsan mga kababayan, hindi yan inimbestigahan ng Congress, di ba? Ni minsan nagbubulag-bulagan dyan ang ating gobyerno. Anong ginawa nila? Mayroon ng mga party list, ng mga legal front ng mga CPP, NPA nga andyan nakaupo sa gobyerno. Dapat imbestigahan nila yan. Pagpaliwanagin nila yan. Pero wala Ang kanila tuloy, ngayong tinatarget ang mga investigasyon ay patungkol sa mga Duterte mga kababayan. Ito ay isang malinaw na isang political harassment, di ba? Yung war on drugs mga kababayan, abalang-abala sila diyan sa war on drugs ni President Rodrigo Roa Duterte. Samantalang milyon-milyong Pilipino ang nakinabang diyan. Kahit saan sa kalye magsorbe, pag tinatanong sino ang pipiliin nyo, Marcos o Duterte? Pag nagsabi ang tao nga Marcos, pag tinatanong bakit Marcos, wala ganong masabi ang tao, basta Marcos lang daw. O kaya yung iba nagsasabi nga maganda daw pamamalakad. No? Opinion nila yon, irespeto natin. Aywan ko lang bakit nila nasabing maganda pamamalakad ni Marcos. Diba? Pag nagsabi naman ang tao nga Duterte, pag tinanong ng mga nagsosurvey kung bakit Duterte, pangkaraniwang sinasagot mga kababayan para mawala na tuluyang mawala ang droga, mawawala ang mga adik, nawawala yung mga hold upper sa kalsada, di ba? Nawawala mga durugista. Pangkaraniwang yun ang sinasagot mga kababayan. Kaya wag nating ipagkaila nga suportado ng mga mamamayan ang war on drugs. Ang tumutuligsa lang dito mga kababayan, kasi sabi nga ni Duterte doon sa hearing, hanap buhay daw to, nagiging hanap buhay na daw tong droga mga kababayan. Sa bagay totoo 'yon, di ba? Sa mga maliliit na mga mga kababayan, sa mga maliliit nga mga nagtutulak o mga tawag nito, mga puser, hanap buhay mga kababayan. Sa mga big time mga kababayan, nga mga drug lord, no? Yun ay business mga kababayan. Business nila to Tulad ng mga protector. No, katulad ng Dilima, di ba? Nakulong na nga si Dilima dyan. Kailang pinalaya pag-upo ni BBM. Hindi natin malaman kung ano ang... Di ba? Ang tumutulig sa niyan, sa ngayon, itong mga Quadcom, kasi ang target lang naman nila talaga i-take down ang mga Duterte. Yun lang naman talaga. Di ba mapapansin nyo mga kababayan, pang ilang hearing na, 11 hearing na. Ang dinadala nila dyan sa Quadcom mga kababayan, yung mga witness nga laging nagdidiin kay Duterte, yung mga bayarang witness, no? Nga pinagbigyan na ng script. Itong si Cardima mga kababayan, nagulat sila. No? Kasi yung script na binabasa ni Cardima, hindi yung script nila No? May sariling script si Cardima nga dinadala. Pero yung sinasabi ito, script ni Cardima mga kababayan, may katotohanan. Di ba? Kung naging patas ang investigasyon, bakit yung mga pamilya lang na sinusuluan nilang magreklamo, yung mga pamilya ng mga adik na napaslang ng war on drugs. Pero yung mga pinaslang sa mga adik na napaslang, bakit hindi na inimbitahan para magsalita din, di ba? Yung mga biktima sa mga nasaksak, yung mga na-hold up, yung mga nare-rape, no?
Yung mga pamilya noon, bakit hindi na inimbestigahan para lang maging patas? At saka isa pa mga kababayan, itong EJK nga pilit nila talagang ibinibintang kay Duterte. Ang EJK mga kababayan, matagal na yan, matagal lang problema sa bayan yan. Sa mga CPP, NPA pa rin problema na yan. Sa lahat, mga rebel, sa mga Abu Sayyaf. Di ba? Bakit hindi inimbestigahan yan? Yung mga NPA, andyan naman sila si Arlen Brosas, si Franz Castro, si Raul Manuel, bakit hindi yan inimbestigahan? No? Di ba? Pag si ano, di ba no nagkasagutan si ah Rimulya, no? DOJ Secretary Rimulya at saka si si Franz Castro nga sinasabi ni Rimulya, bakit ayaw niyo bang magkaroon ng kapayapaan ang buong bansa? O, di ba? Ang sabi ni Franz Castro, pag nasukol na, nakipag-cooperate sila kaya nga daw may peace talk. Yung peace talk mga kababayan, yun ang pamluloko nila sa publiko. Pag nagipit na ang tropa nila sa kabundukan, kakagat agad ng peace talk. Habang nagpi-peace talk, nagpapalakas ang NPA, nagpapalakas sa kanilang pirsa, nagre-recruit. Samantalang ang mga sundalo hindi pwedeng mag-operasyon sa bundok kasi peace talk expire eh. Diyan lagi ang niluloko ang sambayanan pagdating sa oras ng kagipitan ng mga armadong pakikibakan ng mga CPP-NPA. Pag nagipit sila, aano sila agad ng pistok. Didiman sila agad sa gobyerno ng pistok. Ito namang gobyerno, kakagat agad. Ayun. Walang nangyayari. Ilang presidente na ang nakalipas. Walang nangyayari. Palakas ng palakas ang insurgency nga problema sa Pilipinas. Nung umupo si Duterte mga kababayan, napiste sila eh. Humina sila eh. Kaya dito ngayon, gigil na gigil, pansinin nyo mga kababayan pag may Quadcom hearing. Ang titira ng titira sa mga Duterte, itong tatlong legal front ng CPP-NPA. Raul Manuel, Arlen Brosas, Franz Castro. Yun talaga ang mga attack dog ni kasi nakipagsabuatan na si Martin Romualdez at parang ang tawag nito mga kabayan, desperado na eh. Wala, maliit ng tsansa niya matupad ang kanyang ambisyon nga maging presidente hanggat andyan si Sara Duterte mga kababayan. Kaya lahat ng paraan ginagawa niya, kapit siya kung saan-saan nga po basta ang alam niya magagamit niya upang mabuwal mga Duterte. Ito ngayon ang sinasabi ni Drixie Cardima mga kababayan. Di ba tama naman eh? Kung naging patas, bakit hindi ipinatawag both sides sana? Yung sa mga namatay ng mga adik at saka yung mga nabibiktima sa mga adik. Ang mga pamilya noon dapat pinatawag. Parang diyan talaga makakuha ng patas at nga pagsusuri ang Quadcom, no? Yung pagkatimbang-timbang patas. Matanong yung kabilang side, matanong din yung kabilang side, no? Pagliwanagan. Diyan talaga makikita kung alin talaga ang Pero hindi eh. Ang sabi nila ang target ng para sa in aid of legislation mga kababayan. Pero ang nangyari in aid of impeachment kay VP Sara. Tingnan nyo. Ang imbestiga patungkol sa Vice President, ang lagi na pilit nilang itinitira ang 125 million na confidential fund confidential fund nga yun eh. Pilit ng mga NPA, mga kababayan, nga legal front ng mga NPA. Ipaliwanag pa isa-isa kung paano ginastos ang confidential fund. Mga baliw ba tayo? Confidential fund yan, hindi yan pwede di ba ilahad? Kasi takot, sa totoo lang mga kababayan, takot sila dyan sa confidential fund. Kasi alam na sa ngayon pa lang, si VP Sara, nag-iipon na ng impormasyon, no? Ang confidential fund, ginagamit ni VP Sara to gathering, information. Pagdating siya na ang Pangulo, tulad ni PRRD mga kababayan, nung siya umupo sa pagka-presidente, andyan na agad yung mga niya sa droga. Kuha na agad kasi marami na siyang nakuhang impormasyon bago siya naging presidente. Sa mayor pa lang siya. Ito ngayon kay VP Sara, ang talino ng mga Duterte mga kababayan, advance lagi yun.
Kasi itong Quadcom naman talaga makikita mo naman, nakailang hearing na sila. Diyan lang nauubos ang pira ng bayan, mga kababayan. Sa hearing-hearing yan ng Quadcom. Wala namang napupuntahan. Di ba? Ang sabi nila, nakapagpanday na daw yung batas, yung sabi na ni Atty. Ato Pasio. Yung kabubuhang batas ni Dan Fernandez, yung EDK. Ang EDK, masabi ni Atty. Ato Pasio, matagal ng batas yung EDK. Di ba? Kaya EDK, ang tagal ng batas daw yan. Bakit sa ano lang sila nag-imbestiga? Sa Duterte. Samantalang, ang mga NPA, ilang dekada na yan. Ilang dekada na yung pumapatay. Ilang dekada na ang EJK. Bakit kay Duterte nila itinutuon? At magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan. Hindi ko na masyadong pabain at lumampas na naman ako sa naka 15 minutes na ako, mga kababayan. Sa sunod uli natin pag-usapan itong parte na to. At huwag kalimutang mag-subscribe, mga kababayan, dito sa aking munting YouTube channel. At maraming salamat, mga kababayan at mga kaibigan, lalong-lalo na sa aking mga viewers na hindi nag-skip ng ads. Sana patuloy niyo akong suportahan, mga kababayan, at sa aking mga minamahal ng mga viewers. Sa ngayon, mas malaking porsyento na ang viewers ko sa USA kaysa sa Philippines, no? Ang sa USA 36%, Philippines 34%, sa Italy 6%. Maraming salamat Italy at USA, hindi niyo pag-skip ng aking ads. At magandang gabi sa inyong lahat at ingat kayo kung saang banda man kayo naroroon, kung saang kung saang dako ng mundo man kayo naroroon, mga kaibigan, doble ingat lang. At kami dito sa Pilipinas ngayon ay kasalukuyang hinahagupit ng bagyong Pipito. At magandang gabi sa inyong lahat. At muli, Biker Adventure YouTube channel, paki-subscribe na lang, mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong lahat.